Hi guys! Welcome to another video. And today, ang topic natin ay usapang negosyo. Mga nakarang araw, iniisip ko na talaga na sabi ko magko-content ako related kay Diwata. Pero hindi ko pa napapolish yung aking topic, yung aking mga sasabihin. And good thing, while I'm having my afternoon snack, I got the chance to watch the video of Searching Kitan. Okay, na interview niya si Diwata doon. Okay? At yun nga, na-topic nga doon ni Sir Chinky yung mga nangyari kay Diwata. At kinonfirm niya kay Diwata kung ano na ba talaga. Na-call ang attention ko sa sinabi ni Sir Chinky na sabi niya kay Diwata, halimbawa nagpatayo ka ng isang bahay na ang pundasyon ay para sa isang palapag. Pagkatapos, yung bahay, ginawa yung 3 palapag. So, ano mangyayari? So, ang mangyayari ay kukolapse. Okay? So, bakit? Kasi, pag ang isang bahay na ipitinatayo mo, like say, isang palapag, diba? Ang pundasyon mo, ang mga bakal na gamit mo ay maliliit. Tapos, pag ginawa mong 3 palapag, yung maliliit na bakal, hindi niya kayang buhatin yung bigat ng mga ipapatong mo pa. Okay? So, ano ang catch talaga doon? Ano ang catch noon sa negosyo? Ito ang catch noon sa negosyo. I-share ko sa inyo, i-widen natin. Ang ibig sabihin ni Searching Kitan doon na, halimbawa, isa kang baguhang negosyante, pumasok ka sa pagninegosyo. Pag nag-uumpisa ka pa lang, maliit pa lang ang negosyo mo, kayang-kaya mo yan. Okay? Pero, sa panahon na lumago na yung negosyo mo, at gusto mong, ang tawag nun, mag-expand. Pero, kulang ang iyong kaalaman, kulang ang iyong kapital, kulang ang iyong customer service knowledge, kulang ang iyong leadership skills, accounting, and the others. So, mangyayari sa'yo, maano ka talaga, mai-stress ka na hindi mo na ma-handle ang iyong responsibility. Kasi, ang daming responsibility na iatang sa'yo, yung kulang ka naman ng backup. Okay? So, ibig sabihin, huwag tayong magmadali na mag-expand. Kahit pasabihin na, kagaya nga sa nangyari kay Diwata, napakadaming customer. Dinudumog na siya, kasi sabi ni Diwata, nung unang bukas niya ng cart niya, tinda-tinda niya, kumikita siya ng mga 5,000, 20,000, 10,000, 100K. Pero, nang nag-expand na siya, lumaki na nga yung benta, lumaki din yung expenses. So, nangyari, nag-negative na. So, before you expand, make it sure, sa mga negosyante, sa mga kagaya natin na aspiring business people, okay? Bago tayo mag-expand, kailangan, make it sure na kaya natin, okay? Kasi marami talaga dyan ang lumalagapak. Yun na yung parati kong naririnig sa mga in-interview ni Sir Chinky. Iba yung paghawak sa maliit na negosyo. Iba yung paghawak sa malaking negosyo. Okay? Kaya nga ako takot mag-umpisa ng negosyo. Na halimbawa magbukas ng isang shop. Kailangan kong ipolish na muna. Kasi sabi ko, ito yung sa utak ko talaga. Ang tendency kasi kapag nagbukas ka ng negosyo at nagustuhan yan ng mga tao, mapipilitan ka mag-expand. But the question is, are you ready to expand? Saan ka kukuha ng manpower? Sinong babackup sa'yo? Sa kapital, ganito, ganyan. Kasi ganun yun eh. Dapat handa ka. Kasi kung hindi, ano yung mga lesson na natutunan ng mga tao sa episode ni Sir Chinky? Kasi hina-highlight nga doon ni Sir Chinky na sabi niya, Diwata, nababash ka kasi nga may isang customer na gusto magpa-picture sa'yo na sinabihan mo na lilipas din niyang kuya. Napakaso sa mga catch ng mga ibang vlogger. Doon siya nasira eh. Doon siya na pull down kasi may mga vlogger na parang ang tawag dito, inaabangan yung pagsusungit niya tapos i-upload para mag-trending. Okay? So, ang aral sa atin, kapag, ito naman kasi talagang totoo eh. Pag nagbukas ka ng isang tindahan, ng isang business establishment, kailangan, kind, mabait. Okay? Kailangan accommodating ka sa customer. Kailangan, ka talaga. Ngayon, kung hindi ikaw ang mag-accommodate sa mga customer, may tao ka na interested na sila yung mag-accommodate ng mga customer mo. Okay? Kaya ngayon mga sikat na mga tindahan, mga kainan, meron silang survey eh. Tinitingnan doon, kung yung mga empleyado ba nila na-accommodate ka ng maayos, nag-greet ka ba pagpasok mo, kasi napakahalaga ng salitang customer service. Okay, ito din makarelate din kayo dito. May isa akong tindahan na binibilhan, mabait yung may-ari, pero yung katulong niya na nag-serve, ang sungit. Ayun ang sinasabi natin, akala mo kung sino, di ba? Na hindi ka man lang ngitian, tapos susupladahan ka pa. Syempre, hindi na ako babalik doon. Ba't ako babalik na hindi nga siya maganda magtrato, okay? So sayang ako bilang customer kasi bakit? Ang paninda nila pagkain, araw-araw kami kumakain, araw-araw kami bumili-bili ng ganito, ganyan. So kung naging maganda yung trato niya sa akin, ang katuwang niya, ibabalik pa sana ako doon. Kita yun, di ba? So now, kung hindi naging maganda yung trato sa atin, bakit tayo babalik? So ganun yung nangyari kay Diwata. Mas winish pa ng mga tao na lalagapak ka din pagdating ng araw. Kasi nga, hindi daw na trato ng tama yung mga pumupunta doon. Tapos nakakatuwa pa yung sinabi ni Diwata kay Sir Chinky. Kasi sabi niya, Chinky, yung mga customer na yun, araw-araw na nandito, ganyan-ganyan. Di ba dapat matuwa ka kasi araw-araw nandiyan, di ba? Ibig sabihin, araw-araw, sinusuportahan ka. Sinusuportahan ang negosyo mo, okay? Sabi nga ni Sir Chinkitan, hindi lang naman Diwata yung pagkain mo talagang pinupunta ng mga tao. Ang pinupunta ng mga tao dyan, ikaw, kasi nga, na-inspire sila sa'yo, kasi nga, you are from rag to riches, di ba? Galing ka sa ilalim ng tulay nakatira, tapos yumaman ka, tapos ganito ganyan, di ba? Okay? So another thing, yung nirereklamo ni Diwata na hindi naman daw kumikita na siya ng malaki nung nag-expand siya. Dami niyang customer, pero yung benta, parang sakto lang at hindi nga nagkakaroon ng malaking kita. So sabi sa kanya ni Sir Chinkitan,
Ako, Diwata, sa palagay ko, may mali sa costing mo, okay? So, may mali, ibig sabihin, masyadong mababa yung presyo mo, okay? Ibig sabihin, yung profit margin niya, meron kasi tinatawag na profit margin na hindi ka dapat bumaba doon, di ba? Kasi yung profit margin mo, nandyan yung direct cost, indirect cost, lahat-lahat. Tapos, bilang negosyante, magta-top up ka pa, doon yung kita mo, okay? So, may mali sa costing niya kasi nga, unli rice, unli sabaw. Eh, syempre, unli sabaw, nagkukonsumo ka ng gas, di ba? Tapos, ang dami ng tauhan, may mali talaga sa costing ni Diwata. Kaya sabi niya, 100 pesos, andi kanin, andi sabaw, tapos may chicken, o di ba? Medyo ano nga talaga. Okay, and the other lesson that I have learned from Diwata while watching the episode of Searching Case, own your mistake and do better, okay? Kung may pagkakamali tayo sa buhay natin, bilang sa negosyante, ayun, we should feel sorry and ask for forgiveness from those people whom we have offended with, okay? Ako may ganyan din na kung case nung nakaraan, na-offend daw sa akin kasi ang lakas ng boses mo. Kasi, may kasalanan naman talaga siya, medyo nairita ako. Pabalik-balik ako, kakasingil. Para akong feeling ko na na-devalue ang pagkatao ko. Pero may sipon talaga ako, hindi ko modulated yung boses ko. Yung tenga ko parang bingi. Pero normal naman sa akin na malakas talaga yung boses ko. And I feel sorry on the spot. Sabi ko, sorry, hindi ko intention na magpahiya or whatever. Hindi ko intention. I really don't intend. Okay? So mabait ako na tao. Sobrang bait ko when it comes to customer. Pero that time kasi may konting inis factor. Kaya medyo nag-ano ako. Kasi napahiya daw siya. Pero ako naman, I really feel the value. Because pinaasa pabalik-balik. Okay? So two-way yun eh. Minsan ganun eh. Pero hindi ko talaga intention na magpahiya. Okay? So ayun. And another lesson that I have learned from Diwata is people to trust. Okay? People to trust and people to distrust. Okay? Kasi during kasagsagan ng ano ni Diwata, pagsikat niya, ang daming lumalapit sa kanya eh. Nakikiride sa kanyang kasikatan. And then, yung iba naman, niloko din siya. Okay? Ito lang, yung mga mabubuting tao hindi na lumapit kay Diwata. You know why? Kasi nakita nila na medyo nga may pagka ano nga si Diwata, pagka smart, sobrang smart. So iniisip ng mga taong turuan siya, ay wag na lang kasi marunong na yun si Diwata. And sad to say, hindi pa siya marunong kasi nga nag-fail siya, 'di ba? Pero lalaban si Diwata, okay? Ang best thing talaga kay Diwata mag-attend siya ng mga seminars ng mga talagang mga successful na mga negosyante para maturuan siya, character development, how to talk with people properly, 'di ba? Kailangan kasi inaaral 'yun eh. Kasi in that case, parang very egoistic si Diwata, di ba? It's very egoistic, at sabi niya sa sarili niya, hindi niya naman talaga intention, pagod lang siya. Yung sa loob ng bahay parang gano'n, pero pag sa loob ng bahay, pag pagod ka, aburido ka sa anak ko, talaga ano ka, pero pagdating sa negosyo, hindi, iba sa negosyo. Kahit pagod ka na, you have to be very kind to your customers, di ba? Your business partners, ibang usapan yon. So, dun din bumagsak si Diwata kasi yung mga tao na galing pa sa napakalayong lugar pupuntahan siya to see him and to take a picture with him, but he refused to give them the chance to have a photo with him. Okay? So kaya dun yung mga sinasabi ng tao na lumaki na yung ulo ni Diwata, na nag-wish na yung mga tao na lalagapakan ni Diwata, di ba? So nakakalungkot yung ganon. Nandun ka na sa taas tapos yung mga tao wini-wish, parang makikita mo talaga sa comment na wini-wish nila na lumagapa ka, and nangyari nag-wish tayo ng masama sa ibang tao, guys, ha? Pangit yun. Ako, nakita ko yung si Diwata, yung mga post niya. Sabi ko, how I wish na magpunta din doon. At test ko din yung mga food niya, mga parit niya. Pero, unfortunately, sobrang busy ako. I haven't taken to hindi ko nagugustuhan sa mga sinasabi ni Diwata doon. Lagi niya sinasabi, yung mga vlogger na pumupunta doon, ginagatasan daw siya. Pero hindi tama yung salitang ginagatasan. Mga vlogger yun na na-inspire lang talaga. Well, nag-vlog yun. Nag-effort naman sila to get video with him. Nag-effort naman yung mga tao. Hindi mali yung salitang yung ginagatasan. Guess yun. So, dapat maging thankful tayo lagi sa mga tao na nandiyan sa paligid natin. Kasi yung mga vlogger na yun, nakatulong din para sumikat siya, di ba? At nakilala din siya ng mga celebrity na in-interview nga siya, di ba? And then another thing that I have learned from Diwata is consistent saving. Ayan. Consistent saving. Habang kumikita ka, nag-iipon ka, nagtatago ka ng pera. Kasi in times na kailanganin mo ng kapital na malaki, at least may backup ka. Kasi ganun ang nangyari kay Diwata ngayon, nag-uutang-utang daw siya para maka-recover siya. So, kailangan may sarili kang pera. Habang kumikita ka ng malaki, portion of the money that you earn is you put it in a bank, you save it. Okay? And napaka-perfect talaga sa atin ng mga nag-uumpisa sa negosyo na gano'n ang gagawin natin. Habang kumikita, magtabi. Sabi ng iba, pagulungin, mali po yun. Kailangan nagtatabi ka. Kailangan nagtatabi ka ng pera sa future, okay? For maintenance ng mga sasakyan mo, may sasakyan ka. Nagtatabi ka dapat ng pera. Kasi pag yung kotse mo nag-aburido yan, saka kukuha ng, dapat may backup ka. Okay? Ang tawag doon emergency fund, okay? And last but not the least, another lesson is be forgiving para sa atin. May mga tao nagkamali sa atin. Be forgiving, okay? And then, partner with those people na talaga. Na tingin natin, they care about us. Okay, hindi lang yung makikipartner sa atin dahil nakikita sa magiging tayo, no. Okay, so bye and thanks for watching. I hope you learned something from this video and you would love to leave a like, comment, subscribe, and the button in order for you to get notified whenever I posted up a new vlog. So I hope guys, i-hit yung notification bell para sa aking mga parating na mga inspiring business stories.
Love you all. God bless.